Bago tayo magsimula, gusto ko munang itanong, mula saang lungsod ka nanonood ngayon? I-type mo sa comments, dahil nais naming makita kung saan-saang bahagi ng Pilipinas at maging ng ibang bansa umaabot ang mensaheng ito. Ngayon, isipin mo ito, araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang umiinom ng mga karaniwang tableta para sa simpleng reklamo, ubo, sipon, pananakit ng katawan, hirap makatulog. Madalas nating isipin na ligtas ang mga ito dahil madaling bilhin sa botika o inireseta ng doktor. Ngunit may isang katotohanang bihirang marinig, ang ilang sa mga tableta na ito ay maaaring tahimik na sumisira sa ating isipan, pinapataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng demensya sa pagtanda. Hindi ito haka-haka lamang. Maraming neurologist at mga eksperto sa kalusugan ang nagbababala na may 4 na klase ng mga gamot na dapat pag-ingatan ng mga nakatatanda. Hindi ito tungkol sa pagpapalaganap ng takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaalamang makatutulong upang mapanatili ang kalinawan ng iyong isipan, maprotektahan ang iyong alaala, at mapanatili ang kalayaan sa araw-araw na buhay. Kung ikaw ay lampas 60 taon, mahalaga ang impormasyong ito para sa iyo. Ang bawat tableta na iniinom natin ay may epekto hindi lamang sa ating katawan kundi lalo na sa ating utak. Sa video na ito, ilalahad natin ang mga uri ng tableta na may kaugnayan sa paghina ng pag-isip, kung paano ito gumagana sa loob ng utak, at bakit patuloy pa rin itong ginagamit sa kabila ng mga panganib. Higit pa rito, tatalakayin din natin kung ano ang mga ligtas na alternatibo at kung paano mo ito maipag-uusap ng maayos sa iyong doktor. Sa kulturang Pilipino, likas na mahalaga ang pamilya. Walang mas masakit para sa isang anak o apo kaysa makita ang isang mahal sa buhay na unti-unting nakakalimot, naliligaw kahit sa sariling bahay, o nahihirapang alalahanin ang simpleng detalye ng araw. Kaya't ang impormasyong ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Isipin mo ang simpleng tanong na ito, bago ka muling uminom ng isang karaniwang tableta mula sa aparador, o bumili ng gamot na matagal mo nang ginagamit, natanong mo na ba sa sarili mo kung ligtas ba ito para sa iyong utak? Ang tanong na iyan ang maaaring magligtas hindi lamang ng iyong memorya, kundi ng iyong kalidad ng buhay. Huwag kang aalis, dahil sa mga susunod na bahagi, sisimulan nating isa-isahin ang 4 na klase ng mga gamot na karaniwang ginagamit ng matatanda, at kung paano ito maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng isipan. Sa unang kategorya, tatalakayin natin ang tinatawag na anticholinergic medications, mga gamot na parabang inosente, ngunit maaaring maging simula ng problema. Kaya't manatili ka hanggang dulo, dahil ang kaalaman na matututuhan mo ngayon ay maaaring maging susi upang mapanatili ang iyong isipan na malinaw at matalas kahit sa paglipas ng mga taon. Mga anticholinergic na gamot. Isa sa mga pinakakaraniwang klase ng gamot na inuugnay ng mga eksperto sa panganib ng demensya ay ang tinatawag na anticholinergic medications. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang gumagamit nito para sa iba't ibang karamdaman, sipon at allergy, sobrang pag-ihi sa gabi, problema sa tiyan, at maging sa kawalan ng tulog. Sa unang tingin, tila simpleng solusyon lamang ito. Pinapahupa ang sipon, pinapakalma ang pantog, at tinutulungan kang makatulog. Ngunit ang paraan ng kanilang paggana ay may kaakibat na panganib na madalas ay hindi napapansin. Ang mga gamot na ito ay humaharang sa isang mahalagang kemikal ng utak na tinatawag na acetylcholine. Ang substansyang ito ang tumutulong sa memorya, pagkatuto, at malinaw na pag-isip. Kapag nabawasan ang acetylcholine, kahit panandalian lamang, maaaring lumitaw ang kalituhan, pagiging malilimutin, at hirap sa konsentrasyon. Para sa mas batang tao, maaaring banayad lamang ito. Pero para sa mga nakatatanda, lalo na kung matagal ang paggamit, malaki ang posibilidad ng unti-unting paghina ng isipan at pagtaas ng panganib ng demensya. Isang halimbawa ang kwento ni Aling Rosario, isang 72 anyos na lola mula sa Quezon City. Matagal siyang nagreklamo ng sipon at madalas na paggising sa gabi para umihi. Nakasanayan niyang uminom ng antihistamine at gamot sa pantog na parehong may anticholinergic na katangian. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ng kanyang pamilya na madali siyang nakakalimot at madalas na naguguluhan sa simpleng usapan. Akala nila'y normal na tanda ng pagtanda. Ngunit nang masuri muli ng isang pharmacist ang kanyang mga iniinom na gamot, natuklasang maaaring ito ang dahilan ng kanyang mga sintomas. Nang in-adjust ng doktor ang kanyang reseta, unti-unti siyang nakaramdam ng mas malinaw na pag-isip at mas alerto sa araw-araw. Ang mas nakakaalarma, marami sa mga ganitong gamot ay mabibili hindi lamang sa reseta, kundi pati na rin over the counter.
Halimbawa, maraming Pilipino ang bumibili ng mga pampatulog o pang-allergy na hindi alam na may dalang anticholinergic effect. Dahil madaling bilhin, napapaisip ang marami na ligtas ito para sa araw-araw. Ngunit hindi ganoon ang katotohanan, lalo na para sa mga higit sa 60 o 70 taong gulang. Ang unti-unting epekto nito, kapag naipon sa loob ng buwan o taon, ay maaaring tahimik na sumira sa kalusugan ng ating utak. Kaya mahalagang gawing ugali ang regular na pagsusuri ng lahat ng gamot na iniinom. Dalhin sa doktor o parmasyutiko ang listahan ng iyong mga iniinom, pati na ang mga binibili ng walang reseta. Magtanong ng malinaw, may epekto ba ito sa memorya ko? Mayroon bang mas ligtas na alternatibo? Ang tamang tanong at bukas na usapan ang maaaring magligtas sa iyong isipan. Hindi ito nangangahulugan na dapat agad tumigil sa paggamot. Ngunit sa gabay ng propesyonal, maaaring mapalitan ng ibang gamot, mabawasan ang dosis, o subukan ang mga hindi gamot na pamamaraan upang makamit ang ginhawa. Ang kaalaman ang unang depensa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa panganib ng anticholinergic medications, mas mapoprotektahan mo ang iyong utak habang ikaw ay tumatanda. Kung ikaw o isang mahal sa buhay ay umiinom ng ganitong klase ng gamot, ngayon ang tamang panahon upang magtanong at magplano kasama ng iyong doktor. Hindi ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagiging handa, isang hakbang upang manatiling matalas ang isipan at aktibo ang alaala sa mga susunod na taon. Mga pampatulog at pampakalma. Isa pang klase ng gamot na madalas ireseta sa mga nakatatanda, ngunit may malaking kaugnayan sa panganib ng demensya, ay ang sleep aids at sedatives, kabilang na ang mga benzodiazepines. Sa Pilipinas, karaniwan na para sa mga matatanda ang magreklamo ng hirap sa pagtulog, pagkabalisa, o kawalan ng pahinga sa gabi. Madalas, ito ang dahilan kung bakit madaling magreseta ang ilang doktor ng pampatulog o pampakalma. Sa umpisa, tila milagro ang epekto, mabilis kang nakakatulog, nakakakuha ng ilang oras na tulog, at pansamantalang humuhupa ang kaba. Ngunit sa likod ng ginhawang iyon, may kapalit na hindi nakikita agad. Ang mga pampatulog at pampakalma ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa aktibidad ng central nervous system. Dahil dito, bumabagal ang kilos ng utak, nagiging kalmado ang katawan, at napapadali ang pagtulog. Sa maikling panahon, nakakatulong ito. Ngunit kapag matagal na ininom, nagsisimula itong makaapekto sa natural na siklo ng ating utak, mga siklong kritikal para mapanatili ang memorya, malinaw na pag-isip, at tamang regulasyon ng emosyon. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang pangmatagalang paggamit ng mga ganitong gamot ay nakaugnay sa mas mataas na tsansa ng kalituhan, pagiging malilimutin, at mas malaking posibilidad ng pagkakaroon ng demensya. Sa mas simpleng salita, ang gamot na akala mong tutulong para maging maayos ang gabi mo ay maaaring unti-unting kumitil sa kalinawan ng iyong mga araw. Isang halimbawa ang karanasan ni Mang Ernesto, isang retiradong guro mula sa Cebu na ngayon ay 76 taong gulang. Dahil sa paulit-ulit na hirap sa pagtulog, binigyan siya ng kanyang doktor ng pampatulog na kabilang sa benzodiazepines. Sa una, gumana ito ng husto, nakakatulog siya ng mahimbing. Ngunit makalipas ang ilang buwan, napansin ng kanyang pamilya na madali siyang nakakalimot, hirap mag-concentrate, at minsan ay nalilito kahit sa pamilyar na lugar. Nang suriin muli ng kanyang doktor, napagtanto nilang malaki ang epekto ng gamot sa kanyang kalagayan. Dahan-dahang binawasan ang dosis habang tinuturuan siya ng mga natural na paraan para muling maging maayos ang kanyang tulog. Unti-unti, bumalik ang linaw ng kanyang pag-isip at mas naging alerto siya tuwing araw. Sa konteksto ng Pilipinas, lalo pang nagiging mapanganib ito dahil maraming nakatatanda ang may kasamang ibang iniinom na gamot para sa alta presyon, diabetes, o rayuma. Ang pagsasabay-sabay ng mga tableta ay maaaring magpalala ng epekto, kabilang ang pagkahilo, panghihina, at mas mataas na panganib ng pagkadapa. Ang pagsasama ng pisikal na panganib at mental na paghina ay isang mapanganib na siklo na dapat iwasan. Kaya bago ka umasa ng tuluyan sa mga pampatulog, itanong sa iyong sarili at sa iyong doktor, may iba pa bang paraan? Maaaring makatulong ang simpleng pagbabawas ng paggamit ng cellphone bago matulog, pag-aayos ng oras ng pagkain, o pag-practice ng mga ehersisyo sa paghinga at pagre-relax. Mayroon ding cognitive behavioral therapy para sa insomnia na ipinapayo ng mga espesyalista at maaaring maging mas ligtas kaysa sa pamatagalang paggamit ng tableta. Mahalagang tandaan na hindi ito tungkol sa biglaang pagtigil sa gamot, mapanganib yon. Kailangan laging may gabay ng doktor. Ngunit ang mahalaga ay bukas ang pag-uusap tungkol sa mas ligtas na alternatibo.
Ang pag-alam sa panganib ng mga pampatulog at pampakalma ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na pumili ng mas matalinong landas para protektahan ang iyong utak. Sa huli, ang tunay na layunin ay hindi lamang makatulog ng mahimbing, kundi gumising na malinaw ang isipan, matalas ang memorya, at buo ang kagalakan sa bawat araw. Mga antidepressant na gamot. Kapag naririnig natin ang salitang antidepressants, madalas itong ikinokonekta sa pagpapabuti ng kalagayan ng damdamin. At totoo, nakatulong ang mga ito sa maraming tao na labanan ang depresyon at pagkabalisa. Ngunit para sa mga nakatatanda, hindi lahat ng klase ng antidepressants ay ligtas para sa kalusugan ng utak. Ang ilang mas luma, lalo na ang tinatawag na tricyclic antidepressants, ay naiugnay ng mga eksperto sa mas mataas na panganib ng paghina ng isipan at demensya kung ginagamit ng matagal. Sa Pilipinas, hindi na bago ang pagkakaroon ng depresyon at kalungkutan sa mga matatanda, lalo na pagkatapos ng malalaking pagbabago sa buhay, pagpanaw ng asawa, pagkawala ng trabaho, o pag-iisa sa bahay. Karaniwan, inirereseta ng mga doktor ang mas abot kayang uri ng antidepressants, kabilang na ang mga luma at kilala ng mabisa. Ngunit ang hindi laging nababanggit ay ang epekto nito sa utak. Bukod sa pagtulong sa damdamin, maaari rin itong baguhin ang balanse ng mga kemikal sa utak tulad ng serotonin at norepinephrine. Habang nakatutulong ito sa emosyon, maaari rin itong magdulot ng pagkalito, pagbagal ng pag-isip, at mas malimit na pagiging malilimutin. Isang halimbawa ang naranasan ni Aling Teresa, isang 69 taong gulang na retiradong nurse mula sa Iloilo. Dahil sa matinding kalungkutan ng pumanaw ang kanyang asawa, binigyan siya ng doktor ng tricyclic antidepressant. Sa una, nakatulong ito upang mabawasan ang lungkot at makabangon mula sa mga mabibigat na araw. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, napansin niyang mas madalas siyang nakakalimot ng mga detalye at nahihirapang mag-concentrate. Sa kalaunan, nang lumipat siya sa ibang doktor, nasuri na maaaring ang iniinom niyang antidepressant ang nagpapalala sa kanyang sintomas. Sa tulong ng bagong reseta ng mas makabagong gamot, unti-unti niyang nabawi ang kalinawan ng kanyang isipan. Ang ganitong mga kwento ay hindi isa. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang gumagamit ng mas lumang klase ng antidepressants dahil mas mura at madaling makuha. Ngunit mahalagang timbangin ang benepisyo sa emosyon laban sa panganib sa utak. Lalo na kung may iba pang salik ng panganib, gaya ng family history ng demensya o kasabay na iniinom na mga gamot, mas nagiging delikado ang epekto. Kaya napakahalaga na ang sinumang umiinom ng antidepressants, lalo na ang mas matatandang uri, ay regular na magpatingin sa doktor at magtanong, may mas ligtas bang alternatibo? Mayroon bang therapy o mas makabagong gamot na hindi gaanong nakakaapekto sa memorya? Dapat ding tandaan na hindi dapat basta-bastang tumigil sa antidepressants. Mapanganib ang biglang pagtigil at dapat lamang gawin sa ilalim ng masusing gabay ng propesyonal. Mahalaga ring maunawaan na bawat tao ay may kanya-kanyang landas sa mental health. Para sa ilan, ang mas lumang klase ng gamot ay epektibo at kinakailangan. Para sa iba, mas makabubuti ang modernong opsyon o kombinasyon ng therapy at suporta ng pamilya. Ang layunin ay palaging makahanap ng balanse, maayos ang damdamin ngunit malinaw at matalas ang isipan. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ang pagiging mulat. Kung ikaw o isang mahal sa buhay ay gumagamit ng antidepressants, alamin ang mga posibleng epekto sa utak. Sa tamang kaalaman, maaari mong ipaglaban ang pinakamainam na pangangalaga, isang paggamot na hindi lamang nagpapagaan ng loob, kundi nagpapanatili rin ng sigla ng isipan. Mga over-the-counter na pampawala ng sakit na may iyaw formula. Sa tuwing sumasakit ang tuhod dahil sa rayuma, o kapag hindi makatulog dala ng pananakit ng likod, marami sa ating mga Pilipino ang agad bumibili ng mga karaniwang pain relievers na may label na IN. Madaling makita ito sa mga botika, walang reseta, at tila ligtas dahil milyon-milyong tao na ang gumagamit. Ngunit ang hindi alam ng nakararami, ang mga gamot na ito, lalo na yaong may sangkap na diphenhydramine at iba pang sedating antihistamines, ay may tahimik na epekto sa ating utak. Kapag ininom, mabilis nitong pinapakalma ang sistema ng nerbiyos, nakakaantok, at nakatutulong na makatulog kahit may kirot. Ngunit sa mahabang panahon, ang paulit-ulit na paggamit ay maaaring magdulot ng kalabuan ng isipan, mas madalas na pagkalimot, at mas mataas na tsansa ng demensya. Ang iniisip ng marami na normal na pagtanda ay maaaring sintomas na ng epekto ng gamot. Isang halimbawa ang karanasan ni Mang Jose, isang 75 taong gulang na retiradong mekaniko mula sa Pampanga. Dahil sa paulit-ulit na pananakit ng tuhod at balikat,
nakasanayan niyang uminom ng ES pain relievers gabi-gabi. Sa simula, gumaan ang pakiramdam niya at nakakatulog siya ng mas mahimbing. Ngunit makalipas ang ilang buwan, napansin ng kanyang pamilya na madali siyang nakakalimot ng mga schedule. Minsan, ay hindi niya maalala kung saan nakalagay ang mga gamit, at minsan pa'y naliligaw kahit sa pamilyar na kalsada. Nang ipasuri ang kanyang mga iniinom, natuklasang ang regular na paggamit ng gamot na may diphenhydramine ang isa sa mga sanhi ng kanyang pagkalito. Sa tulong ng doktor, dahan-dahan siyang tumigil at sinubukan ang mas ligtas na paraan gaya ng physical therapy at mga simpleng ehersisyo. Unti-unti, bumalik ang linaw ng kanyang isipan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking problema ng mga over-the-counter na gamot, iniinom ng marami nang walang gabay ng propesyonal. Kapag madaling bilhin, iniisip ng tao na ligtas ito kahit araw-arawin. Ngunit sa katotohanan, mas sensitibo ang utak ng mga nakatatanda. Ang mga sedating compound ay naiipon sa katawan, at sa pagdaan ng panahon, nagdudulot ng epekto na akala'y normal lang na pagtanda. Kaya't napakahalaga na maging mapanuri. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay gumagamit ng mga ES pain relievers, basahing mabuti ang label. Huwag matakot magtanong sa parmasyutiko o doktor kung anong sangkap ang nilalaman ng gamot. Kung hindi kinakailangan, iwasan ang regular na paggamit nito at pag-usapan ang mas ligtas na alternatibo, maaaring simpleng heat therapy, banayad na stretching, o mga natural na paraan upang mapagaan ang pananakit. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng gamot na nabibili ng walang reseta ay otomatikong ligtas. Ang kalusugan ng utak ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang ginhawa ng pagtulog. Kung nais mong mapanatili ang iyong memorya, malinaw na pag-isip, at kalidad ng buhay, piliin ang mas ligtas na paraan at huwag basta umasa sa madaling solusyon. Ang pagkontrol sa kung ano ang iniinom mo ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapangalagaan ang iyong isipan habang ikaw ay tumatanda. Ang kaalaman at pag-iingat ay makakatulong upang manatiling matalas ang alaala, masigla ang katawan, at mapayapa ang araw-araw. Pagninilay at panghuling paalala. Ngayong natapos na natin ang pagtalakay sa 4 na klase ng gamot, anticholinergic medications, sleep aids at sedatives, ilang antidepressants, at mga over-the-counter ES pain relievers, panahon na upang pagnilayan ang pinakamahalagang aral. Lahat ng ito ay karaniwang gamot, madaling makita sa botika o reseta ng doktor. Ngunit sa likod ng pagiging pamilyar nila ay mga panganib na madalas hindi napapansin, lalo na pagdating sa kalusugan ng utak at memorya ng matatanda. Mahalagang tandaan, hindi natin sinasabi na lahat ng gamot na ito ay masama o dapat agad iwasan. Sa maraming pagkakataon, nakatulong sila upang maibsan ang hirap ng katawan o damdamin. Ngunit ang susi ay ang tamang kaalaman at bukas na pakikipag-usap sa mga propesyonal. Ang layunin ay hindi takutin, kundi bigyan ka ng kapangyarihan na makapili ng mas matalino para sa iyong kalusugan. Kung iniinom mo ang isa sa mga nabanggit na gamot o may kakilala kang gumagamit nito, ang unang hakbang ay makipag-usap sa iyong doktor. Itanong ng direkta, may epekto ba ito sa aking memorya? Mayroon bang alternatibo na mas ligtas para sa utak? Ang simpleng tanong na iyon ay maaaring maging simula ng mas ligtas na paglalakbay sa pagtanda. Sa kultura ng mga Pilipino, napakahalaga ng alaala. Ang bawat kwento, bawat larawan ng pamilya, bawat tawanan sa hapagkainan, lahat ng ito ay nakaugat sa ating kakayahan na mag-alala at magbahagi ng karanasan. Kaya ang pangangalaga sa ating utak ay hindi lamang tungkol sa kalusugan, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating pagkatao at ng ating ugnayan sa pamilya. Isipin mo, kung mapoprotektahan mo ang iyong isipan mula sa mga tahimik na panganib ng maling gamot, mas magkakaroon ka ng pagkakataon na ipagpatuloy ang mga mahahalagang bagay sa buhay, ang magkwento ng alaala sa mga apo, ang makapaglakad ng mag-isa sa paboritong pamilihan, ang makapagdasal at makapag-isip ng payapa sa gabi. Huwag kalimutang ang pamamahala ng gamot ay hindi responsibilidad ng doktor lamang. Isa itong pagtutulungan, ikaw, ang iyong pamilya, at ang iyong mga healthcare provider, ay kailangang magtulungan upang makahanap ng balanse sa pagitan ng pag-alis ng sintomas at pagprotekta sa kalinawan ng isipan. Sa huli, ang mensahe ay malinaw, hindi lahat ng nakasanayan ay ligtas. Ang pagiging mapanuri, ang pag-alam ng tama, at ang paghingi ng tamang payo ay maaaring magligtas ng iyong memorya at kalidad ng buhay. Hindi mo kailangang isuko ang kalayaan at kalinawan ng iyong isipan sa ngalan ng pansamantalang ginhawa. Kung natutunan mo ang mahahalagang bagay mula sa seryeng ito, inaanyayahan kitang ibahagi ito sa comments, ano ang pinakanakaantig sa iyo.
At paano mo ito gagamitin para mapangalagaan ang iyong kalusugan? Ang bawat tugon mo ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa komunidad na patuloy na nag-aaral at nagmamalasakit. Sa pagtatapos, tandaan, ang iyong utak ay kayamanan na hindi matutumbasan. Sa tamang kaalaman at maingat na pagpili, maaari kang mabuhay ng mas matalino, mas mahaba, at mas mapayapa.